Pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Davao, Mindanao, Pilipinas, ug tibuok kalibutan. Kuyog ang mga patrol ng Pilipino among ihatod ang mga balita. Kapitan Robert Olan-Olan hugot nga milimod nga naay Latigo Squad sa iyang barangay. Pero ipatawag siya sa investigasyon sa CHR. Ni ana ang ubang headlines. Usa ka bata gikaon sa iro, patay. Usa ka patayng bata nakit-ansab gawa sa usa ka simbahan. Daghang sakyanan nakulgot sa grabing traffic sa Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. NPA andam na mubuhi sa mga bihag. Ug saksihan ang float parade hasta indak-indak atol sa Kasinatian Festival sa Turil, Davao City. Gikan sa ABS-CBN Davao News Center. Kini ang TV Patrol Southern Mindanao. Mayong hapon kapamilya. Hugot nga gilimod di Kapitan Robert Olan-Olan nga naay grupong Latigo Squad sa Bukana, Barangay 76-A, Davao City nga nagapamunal sa mga batanong latagaw o mga bugoy sa ilang barangay. Nagapatrol, Diana Huaban. Kada alas 10 sa gabi, nagapractice og sayaw dinhi sa Rizal Park kining mga dancer. Uban nila taga Bukana sa Barangay 76-A sa Davao City. Gikuyawan sila nga iniguli, maatlan sila sa mga tigpanglatigo sa mga latagaw o bugoy. Human mireklamo ang usa ka bata nga gibunalan sa nakamotor. Samtang namalit og pan pasado alas 10 sa gabi. After ng practice, after na mahimo ng tanan nito, no, pwede na tayong umuwi. No, dili na tamo sapit kung saan. Busa, gipasidanan sila sa ilang instructor nga si James Jimenez nga manguli og sayo. Nakaduog na mo na dati pa ng latigo-latigo. So sa kuha dili ko yun na kay kung ilalo ni mas lang latiguhon, mugara muna sila. Na kung meron tayong curfew, dapat aware and beware din yung mga parents natin na dapat bago mag-abot yung alas 10 na yan, pauwiin na. Apan bisa ni ini, hingpit siyang mibarog nga supak ang silot sa maong pamaagi. Alang niya, ginikanan ang dapat mangunay sa pagdisiplina sa anak aron di mo dako nga bugoy. Meron tayong juvenile no justice no na parang salungat doon sa tinuturo nga na yung mga bata pwede natin silang turuan, pwede natin silang disiplinahin doon sa pamamaraan na alam natin makukorek sila. Pero atul sa iyang State of the Barangay Address, hugot nga gilimod ni Barangay 76-A Kapitan Robert Olan-Olan nga naay Latigo Squad sa iyang barangay nga nagapamunal sa mga bugoy ug latagaw. Siguro ilahan ng mga silingan nga nagbunal. But kung kanang bunal nga fatherly nga approach or motherly nga approach, sa kanang moingon na tang ikaw hab, gabi na uli. Dili man siguro na dautan. Dismayado si Kapitan Ulan-Ulan sa pasangil. Kung naaman ko'y makita, kung dili wa siya nagsulti sa tinuod, nagisikit siya kapidabit nga dili tinuod, mo file kog perjury against saya. Basta nga ko alang, nagpamatuod lang yun ni. Kung ako mauna iyang kuan, wala ko'y mahimo. Sudlan ko na lang nagprisuhan. Sumala sa QRTCC social worker nga si John Air Azucena. Gawas nga krimen ang pagpanglatigo sa mga bata. Sayop kini nga paagi sa pagdisiplina. Against gud mi ana no kay kuan gud na siya gud anang violence ba abuse ba kuan man na siya sa bata. Kailangan lang magina sila storyahon yung sa ilang problema ana ba. Ginaimbestigahan na sa Commission on Human Rights ang reklamo sa pagpanglatigo. Diana Waban, Patrol ng Pilipino.
Imbestigahan na sa Commission on Human Rights 11 ang pagpamuna sa kabataan o kabatanunan diya sa Bukana Barangay 76-A sa Davao City. Ug gisumuna na si Kapitan Robert Olan-Olan nga pasiputon sa CHR 11 aron nga paisplikahon nganong wa maili sa mga barangay official sa Bukana kinsay tigpamuna sa mga batanon nga maglatagaw lampas alas 10 sa gabi ato sa curfew. Mipasalig og lawom nga investigasyon ang CHR 11 kabahin sa pagpamunal. Niatong Setyembre 5, 7 ka mga kabatanunan ang nakatilaw og pagpamunal sa mga nakamotor nga gitawag nga Latigo Squad. Posible, sumunta si Kapitan bilang amahan diya sa barangay. Kaya bilang amahan, nakibalo siya kung siya panghinabok. Wala maayon sa Commission on Human Rights ang pagpaluhod sa tulo ka mga bata nga nasakpang nanikwat og durian diha sa Barangay 9-A sa Davao City. Nagapatrol, Rodrey Salas. Gibarugan ni Kagawad Tata Liubit ang pagpaluhod nila sa tulo ka mga minor de edad nga naggunit og bunga sa durian. Usa ra ka paagi sama sa usa ka ginikanan ang pagdisiplina sa mga bata aron makaamgo ang mga bata nga dili ang iyang muhimo og dautan. Napakita lang nato nga sobra na pud gyud sila kay actually pila na pud kabatanon diri among madakpan mga minor de edad na kulang na lang mo dala og birth certificate din mangawat mag-lesson na lang to sa ilaha nga dili gyud angay sundon pud. Wala kauyon niini ang Commission on Human Rights. Ang dapat dihay moon sa barangay tanod o barangay official concerned o the barangay captain should be to turn these children or this child over to the DSWD. Sa record sa Barangay 9-A, sukat Enero 2011, 39 na ka mga minor de edad ang nadakpan sa kasong kawat, 17 sa mga rayot ug 11 sa pagsimhot og solvent. Subay sa Republic Act 7610, apil sa gibawal ang pagmaltrato sa mga bata. Matod sa mga opisyal sa barangay, atubangon nila ang bisan unsang kaso. Atong atubangon na nga nganong nainana na sila. Then ang mabasol mo na to isa dia ang mga ginikanan. Kay buhaton na mo mong gustong buhaton nga para sa kayuan. Kung nay mo bara, kamay mo kay balaod. Ning bag-o lang, giaprobahan na sa House of Representatives ang balaod magsilot sa muhimo sa corporal punishment. Rod Reysalas, Patrol ng Pilipino. Bisan og giulan ug pagsaway ang konseho karon sa Davao tungod sa isyong korupsyon, dako gihapon ang pagsalig sa mga negosyante. Nagapatrol si Michelle Robin. Sa unang quarter karong 2011, miabot na sa 5 billion pesos ang nisulod nga investment sa property business sa Davao City. Lakip dini ang mga dagkong projects sama sa mga malls, condominiums o subdivisions. Kasagaran sa maong mga projects muagi sa konseho, hilabi na ang nanginahanglan og land conversion o zoning reclassification. Pero dunga niini migawas sab ang mga isyong pagpangayo o pagdawat og sabuno sa ubang sakop sa konseho, bugti sa approval sa permit sa mga developers. Pinakaulahi ang gingong pagpangayo og kwarta gikan sa usa ka Manila-based nga negosyante nga interesadong mo develop sa Santa Ana Wharf. Apan luyo niini, wala pa daw bisan usa ka reklamo nga nadawat gikan sa mga negosyante ang Davao City Chamber of Commerce and Industry. We did not have any confirmed complaints that our office really received from any industry sector wherein we will have to talk this over or discuss with the city government to address the issues that were forwarded. We have none of that. Mibad si Vice Mayor Rodrigo Duterte nga iyang kasuhan ang mga investors nga manuhol og konsehal. Manubag sab ang mga konsehal nga mangilkil sa mga negosyante. Tungod sa pahayag ni Duterte, mas kampante daw karon ang mga negosyante nga makipagtransact sa syudad sa Davao. Undertake transparency and accountability in governance programs or TAG programs as a strategy to improve the attractiveness of a particular area for investments. Requesting for an ordinance wherein private entities or private corporation, individuals, investors can come in to have projects on infrastructure with the local government. Gipasalig sa Davao City Chamber nga nagasunod sa tamang rekisitos o proseso sa pagmuntar og negosyo ang tanan nilang miyembro. Michelle Robin, Patrol ng Pilipino.
Duha ka bata ug usa ka inahan gireklamo sa barangay kay gisamukan kanila ang mga silingan ug usa ka lalaki natagak sa motor nagapatrol. Diana Hoaban. Gitabang sa mga paramedic sa 911 ang 24 anyos na si Giovanni Tolibas. Nasamdan kini og nakuyapan kay natagak sa gisakyang motor diha sa F. Torres Street, Davao City pasado alas 3 kaganiyang kadlawon. Gibiyaan kini sa driver sa motor. Niatras siya gabay ni babag siya. Pag-atras niya, nansangit sila. Builo mo kay ilang dagan. Alas 3:30 kaganiyang kadlawon, gidala sa barangay hall sa barangay 9-A Poblacion, Davao City ang duha ka minor de edad ug ang inahan sa usa sa mga bata kay gisabukan ang mga residente sa San Rafael Village tungod sa kasaba. Internet pa sila. Pag-umanis ko, sana di ka narabay curfew. Ninguli na sila, dito na sa kalsada. Apasan may ng barangay diya. Wala may kabalo ko ng curfew pa dahil sa una kay wala pa guminaanan kay bata pa gud ni. Karon naman minadakpan. Kani mga bata mo kung nanay several complaints diri sa barangay. At the same time, gi-warningan na namon sila diri, gipapirma na ni. Kani isa gani kaupat na namon ni na warningan diri sa barangay nga dili na magbuhat og ina nga sa laod. Pero maora man gud gihapon nga balik-balik lang gyapon. Giendorso sa QRTCC ang mga bata ug posibleng alarm and scandal ang kasong atubangon sa inahan. Diana Waban, Patrol ng Pilipino. Sa dili madugay, apil na sa sentro sa turismo ang Santa Ana Wharf. Himuon kining park nga kompleto sa mga pasilidad ug naay floating restaurant. Nagapatrol si Vina Araneta. Subay sa plano, pagwapuhon og maayo ang 4.2 hectares nga Santa Ana Wharf. Iplastar og maayo ang baywalk para suruyanan. Ang open court, butangan og dakong aquarium, pang-educational tour. Tamnan sab kini og mga kahoy pareho sa People's Park. Butangan og mga restaurant nga naay kapilian nga mga international cuisine. Apil na ang mga resto bars ug bida sab dinhi unya ang floating restaurant. Nga ibutang unahan sa Pier 1 sa Pantalan. Nga sumala ni Engineer Eliza Madrazo, ang officer in charge sa Santa Ana Wharf. Inig mahuman, siguradong mahimong usa ka sentro sa turismo ang Santa Ana Wharf. Na mahimo na siyang isa ka tourism hub sa city niya human makita naana diri tong bagong area para masuruyan pa sa mga tao. Mga taga-Davao especially. Sama sa Manila Yacht Club, butangan usabog Yacht Club ang Santa Ana Wharf. Samtang sa Pier 2, himuon og gwapong dunggoanan ng lancha og sea taxi. Ang mga namasadang bangka, iplastar og maayo. Salamat din nga mga kuha na kay para mo pong gis nga pag-tour. Mas okay po. Para ma-experience sa Davao, unsa ang Santa Ana Pier. And our edge will be open siya to the masses. Ang park, which is the priority of the mayor. Tunga sa bilyon ng budget nga gikinahanglan para i-develop kining Santa Ana Wharf. Pero naanay mga investor nga interesadong mamuhunan dinhi. Vina Araneta, Patrol ng Pilipino. At sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao. Bata gikaon sa iro. Ug daghang sakyanan nakulgot sa grabing traffic sa Bato, Santa Cruz. Kining bahina hatod kaninyo sa BDO. We find ways. Your life together. Your retirement. We at BDO can help you reach your goals through savings and investments. Because together, we find ways. Goodbye. Hello! Can't say goodbye to something you love? Good thing there's Enervon Prime. With higher levels of mind and body nutrients to fuel you physically and mentally. So you can keep on doing all the things you love. Passion never ends. Enervon Prime from Unilab. Paano nga ba yung timpla mo? Nescafe Classic muna. Tamang-tapang lang, no? Medyo sweet. Creamy. Eto, may cinnamon pa.
para mas masarap ang I love you. Ma? Kuha mo, ha? Gawin mong timpla niya dahil love mo siya. Nescafe Classic. Diabetes runs in the family. Si Lola, bilis lumabo ng mata. That's why I watch what I eat. I'm so glad there's red juice. 30 natural fruits and vegetables help nourish and cleanse the body. Now, I reduce to that. Nagsigig ulan, daghang stagnant water. Suddenly, lukop na ang sakit. Suddenly, outbreak. Igo pa ba ang iyang proteksyon? Pagsilin adlaw-adlaw. Most prescribed by doctors, batok sa grabing suddenly. Silin, protektodo, bisag unsang panahon. Gisugdan na pagtrabaho ang proyektong pag-repair sa Digos Kidapawan Road diya sa Barangay Kamachili, Matanao, Davao del Sur. Nagapatrol si Claire Cornelio. Gisugdan na og repair ang 53.10 kilometers nga Digos Kidapawan Road sa Davao del Sur. Human na putos og reklamo sa mga motorista ang Department of Public Works and Highways. Ang Kinjan Group Company Limited ang nakakontrata sa road repair nga kantidad og 623 million pesos. Yung project is the improvement of Digos to Cotabato Road. Ngayon, itong segment na to is 2.7A. This is from Digos to Kidapawan. Sa project design, dili lang road concreting ang himuon. Apan apil na ang pagpadako sa mga culverts o pagpalawom sa mga kanal aron dili mulapaw ang baha sa kalsada nga maoy numero 1 makadaot sa simento. One cause is the movement o kung halimbawa yung mga binabaha. Common dyan yan nangyayari yung mga cracks ba? Mga cracks. Oo, dahil sa tagal na. Gikalipay sa mga residente ang gihimong aksyon sa DPWH. Oo, dugay na yung pangandoy kay luoy kay mga motor madisgrasya. May karon nalipay gid mi kay na repair na. Salamat po nga na-repair kay wala disgrasya sa kadalanan. Gila umang mahuman ang proyekto sa tuig 2013. Niadtong miaging bulan pagisugdan ang pag-repair sa Digos Kidapawan National Highway Road. Busa na nawagan ng DPWH ngadto sa mga motorista ug publiko sa pagsabot sa gamay problema sa trapiko. Nagpahimangno sab sila nga kinahanglang sundon ang mga warning signs ug road signs. Claire Cornelio, Patrol ng Pilipino, Matanao, Davao del Sur. Nakahiligan na sa uban ang pagdagan kada gabi human sa trabaho ug kinisab karon ang gipraktisan sa uban para sa umaabot nga kapamilyaran 11-11-11. Nagapatrol, Hernel Tokmo. Duha ka bulan nang nagadagan kada gabi gikan Broadcast Avenue padulong sa Diversion Road sa Matina, Davao City si Arnold Caminade. Pangandam sab niya sa pag-apil sa kapamilyaran karong Nobyembre 11. Ug para niya, epektibo kining pampameno sa tambok sa lawas ug dili pa init kay gabi. Dati 37 ang akong waistline karon masakto na sa 32. Yeah, muna akong gihimo karon nga bisyo kining pagdagan kay makaayos kung lawas. Bisan mga empleyado sa ABS-CBN sa Broadcast Avenue Sub, nahilig na sab sa pagdagan kada gabi human sa trabaho. Maayo siya ug makatabang pud siya dili lang sa atong good health kundi para pud sa atong mga kapamilya. Be part of the first Kapamilya Run Davao. Karong Nobyembre 11 na ang kapamilyaran nga himuon alas 4 sa hapon para sa mga bata ug alas 7 sa gabi para sa mga hamtong. Pwedeng magpa-register diha sa Holiday Spa, Metro Lifestyle Fitness Center and Spa, Blue Gray Cafe, Matina South Health Studio, Run Club ug dinhi sa ABS-CBN, Broadcast Avenue, Matina, Davao City. Ang kita sa kapamilyaran mo padulong sa Bantay Bata 163 ug sa rehabilitation sa Pangi Rivers sa Matina. Hernel Tokmo, Patrol ng Pilipino. Musunod sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao. Asawa ni Mayor Henry Dano na ay panawagan sa NPA ug sa gobyerno. O saksihan ang indak-indak og float parade sa Kasinatian Festival. Kining bahina hatod kaninyo sa New Improved Wings. Walang amoy kahit sa loob isampay. Ayoko na mabaho! Mag-Wings Powder Detergent ka para tanggal ang dumi at mabahong amoy kahit sa loob isampay. Yan ang tunay na malinis. Ayoko na magsampay sa labas! Baka umitim ako, no? Wings, walang amoy kahit sa loob isampay.
Ang aga-aga, ang bitter. Gawin natin yang sweeter. Good morning sa inyo. Sweet and mild ang kasama ko. Tamis na iyong atin. Umaga ay walang pait. Good morning sa inyo. New Nescafe 3-in-1 Sweet and Mild. Tungod teenager naman ka, daghan na ang kausaban. Cherry for PGM for teenagers with chlorella growth factor. Nagatabang sa pagpataas. Adenosine taurine, zinc. Tungod kay teenager na ka, daghan ang kausaban. Cherry for PGM lang para kanimo. Para di production number ang paglalaba, mag-News Surf 5-in-1 na! May 5-in-1 na galing para sa labatang malinis at mabango. 5 pesos lang! Ganda happy sleep ko, no? 5-in-1? New Surf 5-in-1. Argentina beef loaf. Ngayon in cheese, pizza, and sweet and spicy flavors. Ang number 1! Argentina beef loaf. Ngayon in cheese, pizza, and sweet and spicy flavors. Ang number 1! Argentina beef loaf. Ngayon in cheese, pizza, and sweet and spicy flavors. Ang number 1! Nagpagawas na og pahayag ang Merardo RC Command sa New People's Army nga andam na nilang buhian si lingig Mayor Henry Dano ug ang duha ka mga sundalo nga escort niini nga sila Corporal Alray Desamparado ug Private First Class Alan Saban. Sa pahayag karong adlaw lang nga gi-email sa Merardo RC Command, gipangayo nila ang suspension sa military o police operation sa mga specific na lugar sa upat ka mga probinsya, Bislig ug Lingig sa Surigao del Sur, Buston ug Katiil sa Davao Oriental, Trento sa Agusan del Sur ug Moncayo ug Compostela sa Compostela Valley. Gihagit sa NPA ang Eastern Mindanao Command ug GPH sa paghimo sa aksyon para sa pagbuhi sa mga bihag. Ginahulat pa sa militar ang order sa Crisis Management Committee. Makauban nato ang asawa ni Mayor Henry Dano, mga kapamilya, nga si Amelia Dano. Maayong hapon, ma'am. Maayong hapon po usab kaninyong tanan sa Naminaw. Una sa tanan, happy birthday. I thank you. Unsay birthday wish nimo? Hinaot unta marigalos pag-release kay Mayor. Giunsa nimo pagdawat ang pagpangdagit sa imong bana? Siyempre, subo gyud kaayo sa pamilya ug sa tibuok lungsod ang pagkawala sa mayor sa lungsod ug ilabi na diri pod sa among pamilya. Mensahe nimo sa gobyerno? Ako si Amelia Toroba Ventura Dano, asawa ni Mayor Henry de los Santos Dano, nga giaresto sa mga elemento sa NPA kaniadtong Agosto 6, 2011. Ako kinasingkasing nga nagahangyo sa Armed Forces of the Philippines o sa Philippine National Police, particular sa Eastern Mindanao Command, Philippine Army, nga isuspindi usa ang military o police operations konsumo, sopo sa mga lungsod sa Katiil, Buston, Lingig, Bislig, Trento, Moncayo ug Compostela. Sugod karon adlaw October City hangtod sa October 11, 2011 aron walay kakulian nga dili malangan ang pag-release kang Mayor Henry de los Santos Dano. Ako nang hinaot nga dunggon og tagaan pagtagad sa Armed Forces of the Philippines o sa Philippine National Police ang akong hangyo o panawagan. Daghan salamat, Amelia Ventura Dano, asawa ni Henry Dano. Ma'am Amelia, unsa say mensahe nimo sa NPA? Nagpasalamat akong dakoyamot kanila nga maayo ang ilang pagdala sa akong bana, kaloy sa Dios, nagka-istorya mi permi ni Mayor. Maayo ang iyahang kahimtang o ang iyang panglawas. Giatiman daw siya, ginatagaan siya sa iyang mga panginahanglan. Daghan kayong salamat, Ma'am Amelia Dano. Thank you po sa ABS-CBN. Gipa si Garbo sa Barangay 76-A, Bukana, Davao City ang ilang programang panginabuhian. Apil sa mga nabulahan ang mga tricycle driver. Nagapatrol, Rodrey Salas.
Pagpamasada sa tricycle ang panginabuhian ni Nicolas Abi-Abi Jr., taga Purok 4 Bukana, Barangay 76-A Davao City. Kada adlaw, mukita og 160 pesos. Ang tricycle nga iyang ginapamasada, kabahin sa pangkabuhayan program rent-to-own program sa barangay. Og human sa 8 ka bulan niyang binayranay sa tag 40 kada adlaw, iya na ang tricycle. Salamat ko sa Barangay Captain Robert Ulan-Ulan. Kaya na mo ko'y tricycle ko siya. Ang rent-to-own program mao gibida ni Kapitan Robert Ulan-Ulan sa iyang State of the Barangay address. Gawa sa tricycle, dugangan pa kini og napulo ka mga rent-to-own electric tricycle nga bayran og tag 200 pesos kada adlaw. Napag yung mga pamilya nga 1D18, so mao na ang akong gusto nga i-uplift nato na through a livelihood training. First, then second, maghatag og mga kits, no? Then third is maghatag og kapital para sa starting capitals para sa business for the next year budget nako. Dugay naman siya ginabuhat sa programa sa mga Kapitan Robert Ulan-Ulan. Ginatagaan niya itong mga tao, mga situwin sa barangay. Ginatagaan niya kaning pangkabuhayan jud, no? Para matabangan po niya ang pamilya sa patagusa sa iyang constituent sa barangay. Plano sab sa barangay nga dugangan ang mga kanal para di magbaha ug palitan og kagamitan ang rescue team. Rod Ray Salas, Patrol ng Pilipino. Kining bahina hatod kaninyo sa Champion. Puro powerful maglinis. Tapat po sa inyo. Sino makapagsasabi kung ano ang tama sa'yo? Sabi ng iba, dapat ito. Walang makapagsasabi kung hindi ikaw dahil ikaw ang titimbang kung ano ang puro. Yon ang tunay na magpapasaya sa'yo. Ang Champion, tapat po sa inyo. Rising health threats? Vitamin C may not be enough. Take Conzace with higher levels of zinc and vitamins A, C, and E. Rise above the health threats. Take Conzace for heavy-duty immunity. Sa kadaghanan sa mga balay na akong nabisita din sa Davao, daghanan Ga-Magic sa ilang mga kusina. Tinuod yun na, adlaw-adlaw kaming Ga-Magic din para na po maayo yun magpalami. Pero kung sa atong lauoy, basin mong gudmalay ang lasa. sa Maggi Magic sarap pa. Kaya paggawas ni ini ang kalami sa lauoy, sulay ragod. It's still my lauoy. Pero para na ako karon, mas nilami pa ni. Palami nga palamin lauoyin mo ah. Kaya next time maglauoy ta, himuna natong Magic Lauoy. Karonting ulan, dagan ang ginahilanat dinhi sa Davao. Kasagaran niini mga bata. Sumala sa DOH, nagkadaghan ang dengue fever ug leptospirosis cases nga natala dinhi ug gikabalak ang musaka pa kini. Busa kung ang hilanat na pailaing simptomas sama sa rashes ug pamugnaw, magpa-check up dayon. Mag-doctor recommended Biogesic na pamatud ang effective ug safe bisan unsang hinungdan sa hilanat. Kini si Rovic Wasito, duyog sa mga Davaoenyong nagasalig sa Biogesic. Ang safe ug effective natong kaabag sa hilanat. Amping! Kapamilya, subo nga balita. Usa ka patayng bata gibilin sa usa ka simbahan ug usa ka bata gikaon sa iro. Nabulabog ang mga residente sa Block 30 NHA Maa, Davao City. Di ang usa ka patayng bata ang nakitaan atubangan sa balay sa pamilyang Kabangal pasado alas 6 kaganayang buntag. Nakurat ang tag-iya sa balay nga si Delphine Kabangal kay naputol na ang mga tiil ni ini lakip na ang iyahang kinatawo. Yawan ko man ito nagabulabog ng mga silingan. Naipatay, pinabinang mumunika lang ba? Patay giday na. Sumala ni Rowena Bios, gitangag sa iro ang bata og gipangit. Busa nanawag na kiniog tabang pero pagbalik wala na ang iro. Kita manggod na ako kay iro man jud ako nakitaan niya, ginakuan ang tiil niya. Ginakaon gani ma'am. Di na mailhan kung babae o lalaki kay wa nay kinatawo ang bata nga gibana-bana ang usa ka bulan na. Ginasubay na sab sa mga pulis kung kinsa ang mga ginikanan niini. Kuha na to na og investigation sa atong talumo o kaning atong suko.